Aldea, kung sino man testigo na magsalita, binago ba niya, sinira ba niya yung mga dokumento, tinago ba niya ang makakatakas na suspect, lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay, pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun, talagang obstruction of justice? Alin bahagi dyan ng obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea, para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He is placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, personal na hinarang niya, which is kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang. Naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga... Dahil lang sa isang upuan? No, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I really don't want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng bus. What particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque nahankap mo na si A.S. Medialdea, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung paghankap mo ba, anong justification mo? Yun lang naman. Yun naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya, sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si E.S. Medialdea. Actually, hindi ko na nga nailagay. Sino hindi sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, sir. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na so, kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa Daig. Yun talaga mission mo? Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya, magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, Nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una,
si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP, na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender. Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin